I knew that it means your own life for me. You didn't ask me about my past. You said you loved me unconditionally. You are good to your love. You are good to your love. Hello, magandang araw sa inyong lahat. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon at magandang gabi sa inyong lahat. Ito nga pala si Jeremiah 29:11, si Brother Sam. At habang tayo'y nag-aaral, naway nasa mabuti kayong kalagayan. Naway ligtas kayo sa anumang kapahamakan at nagkakaroon kayo ng pag-asa sa inyong buhay sa oras na ito. My life is for you until the end. Tayo magkakaroon ng Bible study. Without my past, Ito ay may kaugnayan patungkol sa iglesia o tinatawag natin sa English na Body of Christ. Ito ay nakapaloob sa ating pag-aaral na tinatawag naming 24 series of teaching. At itong 24 topics na ating pag-aaral ay may kaugnayan lahat patungkol sa church. Nagkaroon kami ng pag-aaral patungkol sa church sapagkat ang church ay may iba't ibang mga interpretasyon o pananaw patungkol dito ayon sa iba't ibang relihiyon, iba't ibang filosofiya, at patungkol naman sa iba't ibang pag-iisip patungkol sa church. Ang ating pag-aaral ay isang supplement. Ibig sabihin, maraming mga tao ang nag-aral na patungkol dito na maaring ang kanilang pag-aaral dito ay lubos na at sapat na. Kaya masasabi ko na ito lamang ay isang supplement kasi nga maaring ang iba ay nakaligtaan na ang patungkol sa church o maaring iba ay hindi pa nakakaunawa o nakaiintindi patungkol sa church o sa iglesia. Kung meron ka ng pagkakaalam nito ayon sa banal na kasulatan, maraming salamat sapagkat pinag-aralan nyo na ito. Ang aking purpose ay para lamang din sa mga taong hindi pa nakakaunawa patungkol sa church. At bago tayo magpatuloy, magkakaroon tayo ng pagbabalik-aral patungkol dito sa first 3 topics. Ang una ay ang iglesia or ang katawan ni Kristo. Yan yung pinaka-first topic. Ayon sa Biblia, pagbubuod, ang iglesia ay ang katawan ni Kristo, the church or the body of Christ. Ito ay pinili ng Diyos at binubuo ng lahat ng mga sumasampalataya, sumusunod at nagpapasakop kay Hesukristo bilang tagapagligtas. Ang katawan ni Kristo ay may pandaigdigan at lokal ayon sa kanyang pinagmulan, lahi, wika, at kultura. So ito yung first topic at papanood nyo yan sa YouTube. Pangalawang pag-aaral. Ito naman ay patungkol sa ang ulo ng katawan or the head of the church. Sabi rito, habang may kanya-kanyang tagapanguna ang totoong iglesia sa buong mundo, ang pinakapuno o ulo ng lahat ng lokal na iglesia ay ang Panginoong Hesukristo. Kanyang sinabi, itatayo ko ang aking iglesia. Mateo 16:18. Ang iglesia ay sa kanya. Siya ang ulo ng katawan at ang tanging nag-iisang may kapangyarihan upang sapat na pamahalaan at ibigin ang iglesia. Sa pangatlong pag-aaral, ito naman ay patungkol sa
ang iglesia at ang banal na espiritu. Itinuturo sa atin ng Ephesians chapter 1, 13-14 na ang banal na espiritu ang tatak ng kaligtasan ng lahat ng mga mananampalataya. Ayon sa nasabing talata, sumampalataya rin kayo kay Kristo. Pagkarinig ninyo ng salita ng katotohanan, ang ebanghelyo ng inyong kaligtasan. Sa kanya rin naman, pagkatapos ninyong sumampalataya ay tinatakan kayo ng banal na espiritu na ipinangako. At ito naman ang pang-apat na pag-aaral, ang iglesia at ang dugo ni Kristo. May kapangyarihan ba ang dugo ni Kristo sa iglesia? Pag-aralan natin. Sa bagong tipan, ang kamatayan ni Kristo sa pamamagitan ng pagtubos sa ating mga kasalanan ay inilaan para sa mga sasampalataya. Ang dugo ni Kristo ang siyang dahilan kung kaya tayo ay pinatawad at lininis sa ating mga kasalanan, at dahil diyan, pinawi ng Diyos ang kanyang puot laban sa atin. Ang dugo ni Kristo ang basehan ng bagong tipan. Noong gabi bago siya ipako sa krus, ibinigay ni Jesus ang saro ng alak sa kanyang mga alagad at sinabi, "Ang sarong ito ang bagong tipan ng aking dugo na mabubuhos dahil sa inyo." Yan ay nasa Lucas 22:20. Ang pagbubuhos ng alak sa saro ay sumisimbolo sa dugo ni Kristo na mabubuhos para sa lahat ng mananampalataya sa Kanya. Nang Kanyang ibuhos ang Kanyang dugo sa krus, inalis niya ang pangangailangan ng paulit-ulit na paghahandog ng mga dugo ng hayop sa lumang tipan. Ang dugo ng mga hayop ay hindi sapat upang mapatawad ang kasalanan ng mga tao, dahil ang lahat ng kasalanan ay laban sa isang banal at walang hanggang Diyos na nangangailangan ng isang banal at walang hanggang handog. Ayon sa Hebrews chapter 10 verse 3, subalit ang mga haing ito pa nga ang taon-taong nagpapagunita sa mga tao ng kanilang mga kasalanan. Habang ang mga dugo ng bakat kambing ay nagpapaalala sa kasalanan, ayon sa 1 Peter chapter 1, 18-19, alam ninyo kung ano ang ipinantubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Tinubos kayo hindi sa pamamagitan ng mga bagay na nasisira tulad ng ginto o pilak, kundi sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo. Siya'y tulad ng korderong walang dungis at kapintasan. Ang nagbayad ng ating buong pagkakautang sa Diyos ay hindi na tayo nangangailangan ng ibang handog para sa kasalanan. Sinabi ni Jesus doon sa krus, naganap na. Bago siya nalagutan ng hininga, ay binayaran niya ng buo ang ating pagkakautang sa Diyos. Sinabi sa aklat ng Hebreo, minsan lamang pumasok si Kristo sa dakong kabanal-banalan at iyo'y sapat na. Hindi dugo ng mga kambing at beserong baka ang kanyang dalang handog, kundi ang sariling dugo at sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Hebrews chapter 9 verse 12. Kung ganun, sino ang tinubos? Ang relihiyon o anumang relihiyon o ang iglesia? Sa aklat ng mga gawa, binabanggit ang talatang ito. Ingatan ninyo ang inyong sarili at inyong buong kawan na inilagay ng Espiritu Santo sa inyong pangangasiwa. Pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na kanyang tinubos sa pamamagitan ng dugo ng kanyang anak. Gawa chapter 20 verse 28. Sa makatuwid, bagamat maraming iba't ibang relihiyon o pamamaraan ng pagsamba ang nakikita natin sa mundo, katangi-tangi ang pagpili ng Diyos sa iglesia na kanyang tinubos sa pamamagitan ni Kristo. Sa ating pagtatapos, hindi lamang tinubos ng dugo ni Kristo ang mga mananampalataya mula sa kasalanan at walang hanggang parusa, kundi
ang kanyang dugo ang lumilinis sa ating puso't isip upang talikdanan natin ang mga gawang walang kabuluhan at paglingkuran ang Diyos na buhay. Hebrews chapter 9 verse 14. Ito'y nangangahulugan na hindi lamang tayo lumaya mula sa paghahandog ng mga handog na hayop na wala naman tayong mapapakinabangan, kundi sa pamamagitan ng kanyang dugo. Pinalaya na tayo mula sa kasalanan upang maglingkod sa buhay na Diyos, lumuwalhati sa Kanya at maglingkod sa Kanya magpakailanman. Ito ang posisyon ng katawan ni Kristo. Naway may naunawaan tayo sa ating pag-aaral at ingatan kayo ng Panginoon hanggang sa darating pang panahon. Salamat po at magandang araw sa inyo.